Hello, hello, hello. Hello, mic is 1, 2, 3. Sa mga pula, mula sa mga mapagsamantala, kakapit ng mga OFW, kalaban ng katiwalian, kakapit ng mamamayan. Ito na, mainit pa, walang pagkutula, ni Oliver Gutierrez. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ito na naman po ang abal lingkod Roger Brown. Ayan po. Samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras mga kababayan ko, no? At kailangan po natin, no? Nako naman at marami po, meron po tayong makakausap po ngayon, no? At talaga naman pong, bago natin simulan ho ito, siyempre po, nandito po tayo sa ating himpilan, RPMO, Riktang Puna, News Online Radio. Siyempre po, ang abal lingkod, Roger Brown. Ayan po, Okay, ay sos patawarin kang Ginoo. Anong araw ho ngayon, mga kababayan ko, mga tagarikta? Araw ng Sabado, Pizza City na po ng January 2026. Talaga naman po magandang morning sa ibayong dagat sa ating mga kababayan dyan sa parting Middle East. At dito sa ating bansang Pilipinas, magandang morning, magandang araw, magandang hapon. Kumusta na po kayong lahat? Sa mga barangay,
talaga naman pong kailangan po natin ay magsalita ng katotohanan. Huwag sana po bigyan ng masamang isip. Huwag kaagad husgahan. Mga kababayan ko, sapagkat tayo po ay may kanya-kanyang talino. May kanya-kanya tayo mga opinion. Mga kababayan ko, huwag natin husgahan ang mga pananalita na hindi malalim o walang English ito. Shortcut ho ito. Rektahang nagsasalita ho dito sa ating himpilan RPMO Rektang Puna News Online. Okay, bago ho tayo mag-umpisa ay dito muna ho tayo sa ating piskante. Grabehan, ang akin lang ho dito ay samahan po ninyo ko sa 45 minutos lang ho tayo. Wag na ho natin aksayahin ang ating oras, mga kababayan ko, sapagkat ito po ay napakahalaga, mga kababayan ko, no? At talaga namang, ay marahil po ay magtataka ho kayo bilang isang mamahayag, mga kababayan ko. May tumawag ho sa atin ng abang lingkod, na pwede siyang interviewin sa ating programang Puna ng Puna sa himpilan ng Rektang Puna News Online. Ay gusto niyang lumantad, mga kababayan ko. Gusto na niyan lumantad dahil matagal na panahon dahil siya ay lumantad sa katotohanan sa usaping lupa. Siya po ay mai-interview natin ng personal nung pong mga nakaraan na-interview natin yan. Subalit yan po ay bumalik muli sapagkat gusto na ho ninyang lumantad. Lumantad na ho siya para ho malaman ng sambayan ng Pilipino, buong Pilipinas, mga kababayan ko, ay tawagin po natin siya ng Madam Soledad, mga kababayan ko, Madam Soledad ho, Siya po ay nakabase sa Bicol. Bicol ho, pero hindi ko muna ho bibigay kung saan pong lugar, mga kababayan ko, no? Hindi ko maibibigay kung saan pong lugar at kung sino man po ang ikangay kontra sa kanyang pagpapaliwanag, mga kababayan ko, wag ho ninyong husgahan sapagkat may karapatan ho tayong magsalita ng katotohanan. Wag ho ninyong masamain tabi ang mga ikangay ating mga itatanong. Abangan po ninyo, mga kababayan ko, lumakas ang loob niya, mga kababayan ko, sapagkat siya po ay nakakilala ng media. Simple po ang abang lingkod, mga kababayan ko. Nung lumakas po ang kanyang loob, ay siya po ay talagang nag-isip ng maraming mahaba bago ho siya natin may interview ho ngayon. Pero hindi ho ninyo siya makikita. Tanging yung busis lang ho ang maririnig ho ninyo. Ngayon, kung gusto ho ninyong makausap sa telepono, kontakin lang ho ninyo ako at para po ay siya ay makausap ho ninyo na, para ho maipaliwanag ho sa inyo ang buong katotohanan na siya po ay matagal hong nagtago. Mga kababayan ko, matagal ho siyang nagtago. Sapagkat ang kanyang mga magulang ay pinatay. Pinatay ho ito ng mga gahamang. Ng mga gahamang sa pananalapi. Mga kababayan ko, kaya tayo po ay nagtatanong lamang, gaano kaya katotoo ito? Hindi ko na po papahabain.
itong aking pagpapakilala na ito, ay tatawagan na ho natin siya ngayong mga kababayan ko. Oho, ay huwag niyong isipin na siya ay nasisiraan ng bait, mga kababayan ko. Huwag ninyong isipin na siya ay nasisiraan sapagkat siya po ay talagang maedad na. Oho, maedad na ho siya ngayon. Ngayon lang ho siya talagang lumantad. Oho, para ho malaman ng sambayan ng Pilipino na mayroon pang natitira na ikangaya tagapagmana ng kanyang lulo, mga kababayan ko. Oho, marahil maraming pong hindi maniniwala dito. Ang iisipin ng ating mga ilang mga kababayan ay ito ay nasisiraan. Subalit kung kayo po ay naghihinala, pagkatapos po namin mag-usap, pwede ho ninyong kausapin siya ng by phone. Ng by phone lang, pwede ho siyang kausapin. Kung sino man po na ikangay kontra. Ako po ang akin lang po dito, nagtatanong lang ho kami kay Madam Solidad kung gaano po katotohanan ito. Siyempre po, ang abang lingkod ay inaalam ho natin ang katotohanan. Ganyan po tayo sapagkat may hirap po. Ngayon, kakausapin ho natin siya, tatawagan ho natin siya bilang pagpapatunay, mga kababayan ko. Hintay-hintay lang ho. Hintay-hintay lang ho. Kontakin ho natin siya. Napuputol ho. Sagit lang po, no ho. Napuputol, no ho. Sagit lang po. Uli, no ho. Hello. Hello? Hello, magandang hapon po sa inyo, Madam Solidad. Tama ba? Opo. Magandang hapon din po, Bronze. Okay. Meron lang po kami po ay magtatanong lang ho sa inyo ng gaano ba katotoo ang lahat sapagkat kayo po ay biglang lumitaw at lumakas po ang loob ninyo na hindi po kayo natatakot. At ang katanungan po namin ay ito ba talagang isasalaysay ninyo? Hello ma'am, pakinggan muna ho ninyo. Ito bang isasalaysay ninyo sa ating himpilan ay mayroon pong katotohanan? Opo. Meron pong katotohanan ito? Opo. At may mga papeles. Okay. Ang akin lang ho dito ay, teka, maugong. Teka, maugong na. Okay. Okay, Ma'am Solidad, umpisa na po ninyo, ma'am, at ang katanungan ko ay, gaano po ba katotoo ito pong family tree na ang pangalan ay ito pong pangalan na tatlo. Sino ba ito? Teka, muna ho at medyo tayo ay natataranta. Ay itong si Mariano Santiago, Hermeniano Basilio, Gongadin, Hermeniano General Miguel, General Miguel Hermeniano Jr. Okay Ma'am Solidad, pakisalaysay po ninyo tabi, bakit itong family tree na ito ay siya ang may mga pangalan. Go ahead po, go ahead. Opo, kasi ganito yun. Bro, mula po
Oho. Mhm. Ang nagnegosyo po na natira ay si Don Mariano at saka si Basilio. Ang mga tig-iisa lang po anak. Mhm. Si Don Mariano, anak po si Basilio. Si Basilio ay anak ni Miguel Jr. na isa pong general ng panahon. Mhm. Nag-alias po siya ng 18 clouds na pangalan Okay. ng apelyido dahil po hinahanting na siya mula pa noon. Mhm. At ito po ay may katotohanan, nasa history po yan, world history. Na ang ginawa, magpama po ang loob ko dahil bakit kamo. Kawawa po yung mga mamayan natin na naghihirap lalo na ngayon na nangyari ng mga puro balita. Samantalang nung panahon po na buhay pa ang aking lulong na si Don Mariano at si Basilio ay walang nagugutom ng mga mamayan. At mula po ngayon hanggang ngayon at ang noon, binigay ni Lolo ang karapatan para magkaroon ng tirahan ang mga kababayan. At pangarap po sana ni Lolo kung hindi siya pinatay, ay gagawin na po niya ang lahat para po mapabigyan ng titulo ang mga mahirap man o mayaman. Hindi po natin kailangan na madugo. Ang kailangan po dito, Rose, ang katotohanan. Kasi kawawa mamamayan, kahit saan sulok ang pumuntang Pilipinas, wala pong mahusay na mga dokumento at titulo. Puro lang po yung gawa-gawa at pinaghahanap buhayan ng mga nasa gobyerno. Okay. Tayo lang po ang nakakaya. Ang ating lolo, ipapaliwanag ko po sa iyo, ay siya ay taga Brazil, Spain, London. Yes, okay. Namuhay sila doon pero nag-asawa dito sa Pilipinas, nanganak po siya sa umpisa, si Don Mariano. Ay Pilipino po, pati po si Basilio at saka si Miguel. Noon, mula ako na nagkaisip, noong 1975, 13 years old po ako. Ang mga ancestor namin ay nalibot ko po yan, maliit pa ako. Ang lasang taon hanggang ako'y nag-13 years old. Okay. Siya po ay may mga ano pa po, ebidensya na sila pinatay sa bigin. Sa kaabastahan, doon po sila pinatay. At nandito pa rin sa akin nagtatago ko ang lahat ng ebidensya. Okay. Pero ako po ay nagtago kanina. Ma'am Soledad, maputol ko po ang inyong kinukwento no. Ang isang katanungan po dito, sabi ng ating taga-subaybay, ay bukod po dun sa inyong dokumento, ano po ba ang pagpapatunay na kayo po ang tagapagmana ng naiwang lupa ng inyong mga lolo? Ano po ba isa pang katibayan? Go ahead. Mayroon po family tree, Okay. SPE, Mhm. SPE at ano po, extrajudicial settlement. Okay. Para po sa kabuuan ng Pilipinas. Okay. Inato po yung iba, pero nakalagay po yan sa mother title. Okay. Ang sa akin lang bro, ay dapat, kung hindi ako gagalaw at hindi ko sasabihin ang katotohanan, paano na po ang Pilipinas? Palalayasan tayo na kung sino-sinong mga investor na mabilis. Wala na tayong karapatan sa ating Okay. sariling bayan. Okay, Ma'am Soledad, meron pa ho kayong nabanggit na isang katibayan bukod dun sa dokumento ay manabanggit ninyo sa akin nung mga nakaraan, ito pong blood, yung dugo ho, yung dugo. Pakikwento ho. Opo. Oh, Ginamit po ako ng mga sindikato na nakapunta ko sa account ng lolo. Ay muntik na kaming kidnapin. Salamat sa Diyos, hindi ako pinabayaan. Dahil yun po ang nagsimula. Saka ko po isa sa inyo hanggang marating natin kung sino ang mga nakapano dyan. Pero sa ngayon po, kailangan ko muna magbigay sa inyo ng clue na paliwanag na galing sa katotohanan at sa puso. At isa pa po, mga kababayan ko, huwag kayo matakot. Dahil ako ay maharlika ng dugo ng mahal na Diyos, ako po ay isang Kristiyano na nagdarasal at mayroon po akong tatak sa noo ng isang agila at ako'y tumititig sa araw. Tanda na related po sa Diyos. Nagdadasal po ako palagi dahil hinihiling ko sa Diyos na ayaw ko po yung madugo. Gusto ko po yung nasasama
legal. Kasi alam ko po yung mga nasa gobyerno, hindi naman po talaga sila as in na masama. Napipilitan po sila dahil sa mga land grabber, mga politiko na mga nakaupo na ginagamit. May mga pamilya din po yan, nauunawaan ko sila. Pero kailangan magtulong-tulong tayo dahil napakalaki ng pera ng lulo sa Central Bank, World Bank. Ang nakikinagabang lang po niyan, mga kapatid ko, ay mga politiko o sino pa man dyan ang mga land grabber. Ay, Madam, Ma'am Soledad, meron pong isa pang nagtatanong sa atin na ito raw buong bulan ay yan po ay nasa inyo, nasa pangalan daw di umano ng inyong mga lolo. Go ahead. Yung ba'y may katotohanan? Opo, legit po yan. Aha. At bukod po doon, para malaman ng mga mamayan, ay may world history po, Lolo. Pwede ko ibigay sa inyo at kayo na po ang mag-research para makita ninyo na lahat ng sinasabi ko ay may katotohanan. Handa po ako dahil nasa dugo ko po na nanalaykay ang galing sa dugo ng aking mga lolo. Napakarami sa history, pangalan, apelido, minsan apelido ng lolo kong ginagamit, binabago ang pangalan. Pero nakukuha ko pa rin po. Dahil sa katatago nila, nakakalagay dyan ang ebidensya na missing si Basilio Herminiano. Okay. Si Miguel. Iba pa dyan ha, mga lula ko. Okay, Ma'am Soledad, meron pa ho isa pang ho nagtatanong, nung kayo raw po ay nagtago, ano pong edad kayo, hanggang ngayon, ilan na po daw ang edad ninyo? Go ahead. 63 na po ako, bronze po ngayon. August 29, 1962. At wala pa po isang taon ay nagkakaroon na po kami ng pagtatago ng aking magulang. Dahil itinira kami ng lolo ko, pinasiguro niya ang buhay namin, itago kung saan ay quarter, pero po palaging masarap ang niya kami pinapabaya sa sustento. Ang last po ay nasundan ang tauhan ng aking lolo at pinapatay ito. Natigil po yung sustento namin dahil sobrang ingat po talaga ang lolo ko sa amin. Ang huling narinig ko sa lolo ko ng 13 years old ako, 1975. Ang sabi ng aking lolo sa nanay ko, may isip na po ako ng kahit kunti. Kahit naman tayo bata, sa pagdating ng 13 years old, medyo malinaw na po. Dahil maharlik ka kami, matatalino. Kung nakatapos na po talaga ako ng college, talaga yun po ang plano ko. Kaso, sobrang naabandonado kung saan po kami nakatira. Nagwatak po ang mga magulang ko hanggang nakuha nila at napapatay. Okay, Ma'am Soledad, meron pa ho isang nagtatanong na kung kayo raw po ay kausapin ng ilang politiko, kayo po ba raw ay nakahandang makipagharap? Go ahead. Opo, dahil hindi ako naghahangat ng sobrang yaman. Ang gusto ko po, yung mga politiko na hindi naman po naging marumi o ano pa man, tulungan nila ako. Dahil kawawa po ang mga taong bayan na para mas magkaroon po ng sariling titulo na sa kanila nahahawakan para sa henerasyon ng pamilya nila. Hindi po ako masamang tao, kahit po ang lolo ko ay pinatay. Na nakabinbin ang mga lahat ng bahay namin sa Pilipinas, ancestral house. Lahat po nakapangalan kay lolo yan. Pero hindi ko inangat na maging maramot. Dahil ang bago namatay ang lolo ko, pangarap na po niya talaga na ang mga Pilipino, ang Pilipinas, talagang hindi kawawa sa kahirapan. Paano ko pong magagawa yan na nag-iisa lang ako? Nag-iisa lang po ako. Ay, marami pong mga nagtatanong na rin po dito sa akin dahil bakit daw po ngayon lang kayo lumantad at dito pa sa aking himpilan sa Riktang Puna News Online. Bakit hindi raw po kayo pumunta sa mga malalaking istasyon? Opo, bro. Ayan, medyo naputol mo na ho mga kababayan ko. Saglit lang po, ano ho? Itutuloy natin, ano ho?
Nawala na ho. Okay, ayan. Napuputol, ano ho. At mahinaong signal ho niya dahil siya po ay nasa isang lugar at talagang tago na lugar po. Ha? Tago na lugar ho ito dahil hindi ho talaga siyang pwedeng lumantad pa. Go ahead. Okay, napuputol, ano ho? Ay, signal ho natin, ang signal at medyo mahina. Oho. Wala na, oho. Okay, nawala na, nawala. Oho. Nawala na, okay. Saglit lang po, ano, at meron pa ho tayong katanungan, ano ho, at napuputol, ano ho. Hello. Hello, at naputol po tayo. Meron pa ho tayong Ma'am Soledad ng 5 minuto. Oho, 5 minuto na lang po. At ituloy po ninyo ang salaysay. Nung bro kanina, Oo. sasagutin ko na. Wala pa sa lolo ko, miserable na ang buhay ng lolo ko kasi pero lawyer kasi yan. Pero nagkuha pa po ng lawyer. Saka ko nasasabihin ko sinong lawyer. Ma'am, Kami sa lolo. okay. Opo. Meron pang isa pang katanungan. Meron daw kayong hawak or tagapagtanggol na attorney? Mayroon na po. Meron ba? Ay, good. Kaya nga po hindi ako nakakuha dito sa... Okay, very good. Bicol, Oho. Dahil po, bias po sila sa isang lugar sa bulan. Ilang po Ngayon, sila? Ilang attorney ho ang inyong tagapagtanggol? Go ahead. Ilang attorney po ang inyong ano? Hello? Hello? Hello, bro. Oh, Hello. ilan po ang sabi rito, ilan daw ang attorney ho ninyo? Huwag na lang ho ninyo banggitin ang pangalan. Ilan daw po ang... apat. Apat. Law firm po sila, law Oho. firm. Opo. Alam niyo ba mga kababayan ko? Imbis na dito sa Bicol ako makakuha ng attorney, inabot po ng Siyam Legazpi. Nagbigay po kami ng 50,000 para sa attorney's fee. Pagtatlong araw, bumalik at pinalitan. May resibo po ako na pagbalik, dati attorney. Pagbalik, ay buyer na. Tingnan mo po yun. At dito sa akin. Kahit saan po ako, umabot ako, Bulan, Sorsogon, Legazpi, Albay, nakakuha din sana ako sa Legazpi. Ganun din po ang nangyari. Pero, mayroon sa akin nagsekreto na nagsabi na isang mabait na attorney. Ang sabi niya po sa akin, ma'am, medyo ang kalaban mo dito ay madugo. Sabi ko naman sa attorney, opo, kung ang kalaban ko madugo, hindi pa nila naiintindihan. Balang araw maiintindihan nila po ako. Hindi ako naniniwala na lahat ng mga attorney ay hindi pa kaunawa. Naapandol po ako. May awa ang Diyos dahil sa akin ang mahal na Diyos. Papakinggan niya ako. Kaya po ako gumagalaw ngayon dahil sa Kanya. Siya po ang desisyon ko ang God the Father. Dahil isasaysay ko po siya kung anong nananalaytay sa dugo ko. Mula Okay. pa po ng century, 19th century. Okay, Ma'am Soledad, ilang minuto na lang, may isa pang katanungan. Ang buong bulan daw, di umano, ang bayan ng buong bulan, ay ang pangalang Basilio ay nakikilala daw, kung nakikilala daw. Go ahead. Opo,
Mhm. Opo. Mhm. Dahil bukod sa, doon sa mga asis sa munisipyo, Mhm. ay nakalagay po yan. Ang sabi nila sa akin, hindi nila pwede tanggalin. Dahil nga naka-history. Mhm. Opo. Kaya lang, inuunawa ko rin dahil po may alam ko na may kinakatakutan sila. Pero nananawagan ako sa lahat ng politiko na mababait. Mhm. Tulungan niyo po ako para matulungan natin ang mga kababayan. Mhm. Para po magkaroon sila ng sarili. Hindi po ako nag-aano sa kung anong makukuha ko. Pwede ko po i-share yan. Magtulungan po tayo para sa kakaunlad ng bahay ng Pilipinas. Oho, ma'am, meron pa akong katanungan. Oho. Mababa po ang tao. Madam Soledad. Mababa po ang loob ko. Ma'am Soledad, meron pa akong katanungan, meron po dito nakaabot sa akin na may mga pumunta raw ho sa LRA at diyan sa ibang mga ibang ahensya ay may mga pangalan daw di umano na merong pag-aari ng lupa na wala pong hindi ho daw di umano lumalabas ang pangalang Basilio. Go ahead. Anong masasabi niyo? Dahil tinatago po yan. Pero Okay. kung marunong sila sa history, yan po pwede ipaglaban. Yeah. Kasi hindi po mawawala yan. Mhm. Hindi, dahil hanggang ibang bansa po yan. Mhm. Mhm. Gusto ko nga makalimut ng tulong sa Brazil at sa Spain para po na matutukan na itong nangyayari dito sa Pilipinas at hindi ko kaya na nag-iisa. Kailangan ko po ang katuwang at kailangan ko rin po yung mga mababait na politiko at may takot sa Diyos. Mhm. Yun lang po. Ito pa ho, meron pa akong isa at nakarating. Yung pong naikwento po sa akin ng isa kong tao sa media, sa Rektampuna, nung pumunta raw ho sa Bulan, ay pumunta po sa isang ahensya, diyan po sa LRA, nung lumabas daw po ang pangalan, ay ang Basilio at nagkaroon daw po ng palakpakan sapagkat nung una daw po ay hindi lumalabas ang pangalan Basilio at ibang pangalan. Mayroon po bang katotohanan to? Go ahead. Opo. Opo. Pero nung nagdala ko ng media, pati media binabastos po nila. Mhm. Mayroon ako nagsasabi sa akin sa loob Mhm. na pupuwanag nila, na may pamilya sila. Ulit-ulit po nila sinasabi sa akin, kailangan ko daw po yung abogado talaga. Mhm. Dahil Ayan. alam ko was nila. Mhm. Pero Okay. hindi naman po, mayroon akong nakausap doon. Mismo po ay pinapapunta ako sa BIR para makumpute. Pero ano pong ginagawa ng iba? Tinatago. Pero hindi po sila makatago po sa katotohanan. May Diyos po tayo. Ito, unti-unti na ako natutuwa at naglilinaw na ang aking pinaglalaban. Okay. Aha. Lalo madagdagan po aking mga mamayang Pilipino, tulungan niya at ipaglaban natin dahil sa po ay hindi pangkaraniwan na tao. Galing po siya sa royal family. Isang mga pare na pinatay na walang kasalanan. Oh. Nag-alias po ang lulo ko, 18 ang alias niya. Isa na doon po si Padre Severino Diaz na pinatay, 15 na pare sa Naga. Baluarte po ang Naga at Camarinesor. Lahat po may bahay kami. Di niyo po nakikita. Nakatiwangwang lahat. Wala man mga mamaya na malakas ang loob na tumira. Dahil kung mga mabait po sila at may pagkatakot sa Diyos, hindi sila basta-basta magtitira doon dahil alam nila, delikado sila. Ma'am, ay sino po ba itong si Mariano Santiago? Lulo ko po yan ang pinakaama ni Basilio. Okay. Ito pong Herminiano Basilio, sino po ito? Herminiano Basilio. Anak po yan ni Mariano. Yan po, Oho. nag-iisa. Anak. Nag-iisa Oho. po sila. Oho. Kaya pala ito'y naging family tree. Ito pong Gongadin, Herminiano General. Oho. Sino po ito? Siya po ang may-ari sa Gongalin Village sa Antipolo na iba ang naghahawa. Ayun. Oho. Talaga, Okay. Okay, ma'am. Madam, ito po ang itong ating pag-uusap na ito ay itutuloy-tuloy po natin ito tuwing tayo po ay mayroong programa at ito po ay usapin nasa part 1 ho tayo. Gagawin po natin ito hanggang sa dulo. Para po ay maipaliwanag. Para po ito'y maipaliwanag ho ninyo ng buong katotohanan ito sapagkat maraming pong magtatanong na nito. Maraming pong magtatanong.
Aha. Huwag kayo magkalala ng mamayan ko. Mayroon po akong ebidensya. Lalo na buo ko na po at may lawyer ako. Ipapaharap ko kayo kung gusto po ninyo. Dahil legit po talaga. Okay. Ah, Okay, tayo po ay wala na ring oras. Ma'am Soledad ay kaunting-kaunti lang. Ihahabol po ninyo yung pong panawagan sa ating sambayan ng Pilipino. Go ahead. Apo. Sa mga sambayan ng Pilipino, mahal ko po kayong lahat. Kaya lang, hindi ko kaya na nag-isa na ako lang. May pamilya na rin po ako ngayon sa pagtatago ko. Nagkaroon ako ng pamilya. Nakabuo ako at dumami ngayon ang anak ko na magiging heredero ko. At isa, ang mga mamayan, lalo ang mga aitas, ang mga indigenous people. Ano po yan? Alaga ng lulo ko yan. Lahat ayusin natin sa pamamagitan ng Diyos Ama sa Langit. Kahit anong reliyon, basta nasa Diyos, magtulong-tulong tayo para maging maayos at walang nagugutom ng mga sambayan ng Pilipino. Pinapangako ko po yan hanggat ako'y nabubuhay at nandyan kayo, hindi ko po titigilan na babawi yan para sa mga mamayang Pilipino. Okay. Wala po karapatan dyan ang iba. Okay, Ma'am Soledad, maraming salamat po sa inyo sa pagtanggap namin ng tawag. Magandang hapon po. Okay. Opo, maraming salamat. Okay, maraming salamat po. At ito po, susunod naming programa, kami po itatawag huli sa inyo para ipagpatuloy ang inyong salaysay. Go ahead. Opo. Oh. Kahit saan kami pumunta sa RTC, dahil alam ko po gusto ko mabuksan ang Okay. lahat ng katotohanan. Hindi po Okay. ako natatakot. Okay. Kahit sa dugo ko, kuhanin niyo ako. Okay. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po. Ingat po. Opo. Oh. Opo. Maraming salamat po. Okay. Ayan po, ang ating... Sabay po, bro. Okay. Bigyan na ako ng ating mga abogado. Kasi nakuha na po nila ang pagkalahatan na ebidensya para po sa lulo ko. Okay. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat po. Okay. Ayan po, nakausap po natin, ito pong tagapagmana, tagapagmana daw di umano, tagapagmana di umano, ay kung sino man po ang nais na tumawag at gustong makausap ng by phone, ay tawagan muna ho ninyo ako para po siya ay makontak ko para kung makikipag-uusap ho sa inyo. Dahil talagang ang gusto ho ninyang makausap ay dito sa ating gobyerno, mga kababayan ko. Sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. At kay Amy Marcos at ilang pang mga ahensya ng ating gobyerno. Dahil siya po ay magpapatotoo na ngayon at wag sana po siyang husgahan na siya po ay nasisiraan ng bait. Sapagkat meron po siyang katibayan ng mga dokumento at saka po yung pwede po siyang magpa-blood, yung pong dugo. Yan po ang katibayan. Sapagkat siya po ay dinala na sa Central Bank nung araw. Dahil ayun na nga po, ay hindi ho nabuksan, yun dapat ho buksan doon sapagkat siya po ay natatakot na. Pero yung kanyang code ay nakuha na ho, alam niya, tanda ho niya yung code na yon para ho buksan. Kaya mga kababayan ko, ay wag po sana kayong, wag ninyong husgahan, ito pong si Ma'am Soledad. Wag ho ninyong husgahan na nasisiraan po ng bait sapagkat ang kanyang gustong mangyari ay ibunyag ang katotohanan sapagkat marami pong nagpapanggap ngayon na siya ang may-ari ng lupa at talagang kinakawawa ang ating mga kababayan sapagkat pinapalayas sila. Pinapalayas hanggang sa walang matirhan ang ating mga kababayang mga malilit, lalong-lalo na po ang ating mga kababayang mga katutubo. Maraming salamat po sa inyo at sana po ay maunawaan po ninyo ito pong aming naibulgar ngayon at napuna ngayon. Sana po ay maunawaan po ninyo lahat ng nasabi ni
Madam Soledad, at yan po ay mayroong parto. Oho. Ngayon po ay part 1, part 2, part 3, part 4. Sunod-sunod na po yan. Hanggang sa po ay mabuo niya yung pong salaysay ng buong pangyayari ng kanyang lulo at yung kanyang pagtatago ng mahabang panahon. Sana po ay walang maghusga dito na ikangay sasabihin nasisiraan. Kaya nga po marami dito nagsasabi din, hindi ho naniniwala dito kay Ma'am Soledad. Ayan po ho, ay talaga naman po ang mga tao talaga ho, ay kailangan po natin ang katotohanan ho. Okay, bago ho tayong magsara ng ating tabing, ay tayo po ay magbasa muna ho tayo ng ating mga taga-subaybay at wala na po tayong oras. Ano? Shout out muna kay Richie Arankis. Ano ho, ha? Tama dahil siya ang tunay na tagapagmana sa buong archipelago. Dahil sa mga aligord na nakapag-interest ng mga lupain na dapat ito ay pakinabangan ng acting may hirap sa kababayan, ayon sila yung nakikinabang at ibinibinta ito ng mga malalaking developer. Tama. Ganyan talaga ho nangyayari ngayon. Ha? Ay tabi-tabi lang ho sa ating mga mamayan at sa ating mga publiko, ay huwag ho naman ninyo kaming husgahan dito. Dahil ako po dito ay napupuna ko lang ho ito at ma-interview ho natin ng katotohanan. Ito po si Ma'am Soledad. Kumukuha ho tayo ng katotohanan. Huwag ho ninyo pati ang abang lingkod, Roger Bron, ay isa na rin hong nasisiraan. Ay, sabi na ho. Ay, alam mo ho, ang mga ilan nating mga kababayan, makapanghusga. Sobra hong manghusga ang ating mga kababayan. Bago ho tayo manghusga or mangliit o mangapak, alamin muna ho natin ang katotohanan. Ganun po ang dapat natin gawin. Yan. Maraming salamat po sa panguunawa. Okay. Maraming salamat sa iyo, Richie. Okay. Tuloy ho tayo. Tuloy tayo. Tuloy. At dapat dito ay maibalik sa tunay na tagapagmana ang tunay na may-ari. Tama. Sana po ay ang pagbibigyan pansin ito ng gobernador, ang gobernador po natin ay walang ang gobyerno natin ay wala pong mahihirap at kababayan natin sa buong Pilipinas. Okay, sinulo ni Richie ang comment. Ito pa, pahabol pa. Maganda pala ang layunin ng HERS. Totoo, maganda talaga. Kasamang rin, maganda talaga ang layunin ng HERS. At ayaw niya ng magulo at lahat ay gustong matulungan ang buong Pilipinas dahil sa ngayon ay naghihirap ang bansang Pilipinas. Kung ito ay mayroong katotohanan, ito na po ang pag-asa ng bayang bansang Pilipinas na matulungan ito ng ating gobyerno. Patawarin po ninyo ako sapagkat tayo po isa na rin dito nagsasalita at nagtatanong kung ito po ay mayroong katotohanan sapagkat tayo po ay naghihirap ngayon. Ito na po ang pag-asa natin. Alamin po ninyo, kausapin po ninyo itong HERS na ito. Kung mayroong pong may katotohanan po ito para po ang ating bansang Pilipinas ay umunlad at ang mga mahirap ay talagang magkakaroon. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Soledad. At ako po ay talagang nangingilabot sa inyong mga kwento. Ako po ay talagang humahanga sa inyong buong tapang na kayo po ay
lumantad dito po sa aking himpilan, RPMO Rectampuna News Online, no? Sa Aban Lingkod, Roger Bron, ho? Ayan po, ho? Ang sabi ko dito ay maraming salamat sa iyo, Richie, at ang sabi po ni Edna Herrera ng Quezon Province, ng Sariaya, good afternoon po, sir. Kumusta po kayo dyan? Okay lang, okay lang, medyo naalog-alog ang tuhod. Kahit talaga, ay, malamig kasi sa gabi, ay wala tayong kasigbay. Grabe, kung saan tayo mapunta, ha? Ayun, Okay, ang sabi do, Nining Flor ay, watching you. Maraming salamat. Ay, totoong mahirap paniwalaan ang isyu na yan. Kuya Roger Bron. Okay. Kung wala pong tayong paniniwala, at mahirap pong paniwalaan itong sinasabi ko na ito, ay ang akin lang ho dito, kung pwede lang po sana ay tulungan natin at mismo tayo ang mag-alam ang katotohanan, ang buong kwento, bago ho tayo itinatawag na magsabi ng walang katotohanan. Sapagkat alamin ho muna natin ang punot dulo bago rin ho tayo magsalita na ang totoong mahirap ay paniniwalaan issue na kayo, Roger Bron. Ay itong angkin lang ho, Ma'am Rina, ang issue na ito ay hindi naman po natin kaagad na tayo ay naniniwala. Ang akin lang ho dito, kahit sino pong nasa politiko ay pwede ho siyang makausap ng personal. At siya po ay ang kanyang pagpapatuto dito, yung lahat ng mga dokumento niya at saka po yung kanyang dugo. Dahil yung kanyang dugo po, ang dugo ng kanyang lolo, nasa Central Bank. Yan po ang katotohanan po nito. Yan po ang sinasabi ng Hearst. Sapagkat siya po ay napunta na ng Central Bank, ay hindi niya muna itinuloy dahil marami daw di umanong nakapaikot. Yun po. Ayun, Sana po ay alamin muna natin bago po natin husgahan ito pong Hearst na ito. Shout out din kay Russell Malabanan ng Talisay, Batangas. Okay, maraming salamat po, Ma'am Rina Magdalena, sa inyong comment. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po buong pamilya. Okay po, tayo po ay wala ng oras, mga kababayan ko, at susunod naman po na araw ay tayo po ay muling babalik sa ating ipagpapatuloy po natin ang kanyang katanungan. Ang kanyang katanungan, dahil ang kailangan po natin, ang Aban Lingkod, yung pong makakuha tayo ng kung walang katotohanan o merong katotohanan. Iyan po ang kailangan natin. Huwag agad po natin husgahan ang isang taong nagsasabi ho ng katotohanan or kasinungalingan. Yan lang po. Malalaman din po natin yan kung mayroong pong pagkasinungaling o mayroong pong katotohanan, malalaman po natin yan. Huwag po muna tayong magbigkas ng walang katotohanan. Okay? Maraming salamat po sa pag-uunawa ng bawat Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at tayo po ay manalangin sa ating mahal na Panginoon Diyos at ilayo po kayo sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po. Mabuhay po. Mabuhay.